Marami pang mga gulay na inaani dito sa Pilipinas, mga hindi pangkaraniwan, katutubo at marahil pati yung mga inaakala ng marami sa atin, imported lang. Ang kinikilalang national artist for visual arts na si Ben Cab o Benedicto Cabrera. Kapag hindi nagpipinta, isa raw siyang magsasaka. Pinakain daw nila ito. Mapait? Pag maluto siya. Pagka ganito? Kapag ganito, walang lasa. Yun nga lang, kung gaano kasikat si Ben Cab at ang kanyang mga obra, kabaliktaran naman ito ng mga alaga niyang gulay. Marami kasi sa mga ito, hindi kilala, hindi pangkaraniwan, katulad ng tongsoy o watercress. Lowly watercress, but it's good for you. Well, dito ang watercress, napakarami. Bisan pinamimigay na lang namin. Tumutubo ang watercress sa matubig na bahagi ng lupa. Ang dahon at tangkay nito, kinakain. So, Madali naman siyang tumubo. Hindi pa lang sila kilala bilang gulay talaga. Bali yung medicinal values niya, magaling siya sa ubo. Katunayan, hinahanap-hanap daw ng mga foreigner at balikbayan sa palengke ng La Trinidad, Benguet ang watercress, 30 pesos kada bag. Galing kami ng US, ng cruise sa US, wala, kinakain nilang gulay lahat, di ba? Raw, titit raw. Maski watercress, yung kami natuto, kinakain nila ng raw. Sa restaurant na ito, paboritong sangkap sa kanilang sopas at salad ang watercress. Susunod natin yung ginger and onion leeks. Matapos gisahin ang mga sangkap na gulay, sunod itong sasabawan. Pagkasala ng sopas, hahaluan ng kabute at ng tongsoy o watercress. Dinarayo rin dito ang 4 cheese salad. Ilalatag muna ang lechugas at iba pang mga gulay kasama na ang watercress. Pagkatapos, lalagyan ng pritong kesong puti at titimplahan ng pampalasa o dressing. The watercress on its own, it has that peppery, spicy taste. It's almost like a lettuce, pero it has that spicy, tangy flavor. Marami tayong mga gulay na talaga namang masarap at masustansya, pero hindi kilala. Katulad ng bagbagkong, na kilala rin ng mga Ilocano bilang sabidukong. Halamang baging o vine na tumutubo kahit saan. Ang bulaklak nito ang siyang pinanggugulay. Si Chef Nick Rodriguez, dahil siya'y Ilocano, hindi raw niya malilimutan ang pagluluto ng bagbagkong. Nagpakulo siya ng tubig. Hinaluan ng bagoong na isda. Inilagay ang kamote, ang iba pang mga gulay, at ang bagbagkong na mabilis lang naluto. Ito na ang buridibot na isang klase ng dinengdeng. Very, very subtle ang tamis ng sabidukong. Mayaman yan sa iron. Kasi green leafy vegetables, yung bulaklak na uulam, at the same time yung bunga din niya. Dala na rin marahil ng mabilis na pag-usad ng panahon, nalilimutan ang mga katutubo nating gulay. O hindi kaya na isasantabi kapalit ng instant na mga pagkain. Kaya ang Bureau of Plant Industry sa Malate, sa pusod ng Kamaynilaan, gumawa ng munting bukid. Ang mga tanim, bukod sa mga kilalang gulay, meron ding mga hindi pangkaraniwan, katulad ng samsamping o native chicharo.
Ito naman ang talinom na ang dahon pwedeng gawing salad. Steam lang to. 1 minute lang. Suka. Lalagyan ng asukal, iodize, paminta. Ito naman ang colitis na mainam daw sa mata. Colitis. Tatakpan. Tapos ng 1 minute. Ito ang colitis with tofu. Isa ito sa indigenous vegetable. Ang mga gulay na ito, libre raw na ipinamimigay sa mga gustong makatikim nito. Nagiging substitute ito sa pagkain natin. Kung halimbawa, hindi available yung mga traditional vegetable dahil sila ay madaling maapektuhan ng climate change, ito yung hindi masyadong makaka-apekto. Dito sa San Remio Elementary School sa Antique, sa hirap ng buhay dito, kadalasang hindi natututukan ang tamang pagkain ng mga bata. Kaya naisipan ng Save the Children Foundation, isang non-government organization, na isulong dito ang proyekto ng pagpapakain ng gulay sa mga bata. Ang nakakatuwa rito, mismong mga magulang ng mga estudyante ang sama-samang nagtatanim at nagluluto ng mga gulay para sa kanilang mga anak tuwing recess. Noon, wala kaming feeding. Maraming absent ng mga bata. Ngayon, always 100% daily ang attendance ng mga bata. Kasi yung iba hindi nakapagtungo sa eskwelahan kasi gutom sila, wala silang pagkain. Sabi nga ng mga matatanda, para humaba ang buhay, kumain ng gulay. Dahil simple o ordinaryo man kung tingnan, hindi matatawaran ang sustansyang hatid ng mga ito. Kahit pa yung mga hindi natin gaano kilala. Bawat isa sa atin, manlalakbay, pero higit pa sa destinasyon na gusto nating puntahan, mahalaga ang mga leksyon na mapupulot natin sa daan bago pa tayo makarating doon. Para po sa mga kwento sa likod ng aming mga ibinalita, mag-log on po lamang sa www.kapusomojessicasoho.tv. Para po naman sa mga kwentong gusto ninyong ibahagi sa amin, mag-email lamang po sa kmjs@gmanetwork.com. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming Facebook account. At ito lamang po ang Facebook account na opisyal at otorisadong nasa aking pangalan. Hanggang sa susunod na Sabado po, para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ako po ang inyong kapuso mo, Jessica Soho.